Kumusta, President So? President So, nahanap na namin ang nawawala mong kapatid. Saan? Qingshui Village. Asawa, pakawalan mo ako. Kailangan ako ni Duo-Duo. May lola si Duo-Duo na nag-aalaga sa kanya. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Kung may sisisihin ka, ang pagkakahawig mo kay Sumuhi ang sisihin mo. Suntukin mo ako. Hindi. Gawin mo. Huwag. Aray ang paa ko. Dito ka lang at mabulok. Ginoong Wainen, masyadong madyugo ito. Hindi ko kayang panoorin. Umalis na tayo. Umalis ka. Huwag ninyo akong palayain. Pakawalan ninyo ako. Pakawalan ninyo lang ako. Sheng Huinan at Shen Xinyi, sumpain kayong lahat. Magwawakas kayo sa masama. Ginoong Wainen, kailan mo ako pakakasalan? Pag-usapan natin ito mamaya. Bilisan mo, bumilis ka pa. Paumanhin, ate. Huli na ako. Ikaw si Sumuhi. Magkamukha talaga tayo. Tinitingnan ako ni Sheng Huinan bilang kapalit mo. Araw-araw niya akong pinahihirapan. Tangang kapatid. Ako ang iyong tunay na kapatid. Dinukot ka noong 5 taong gulang ka. 20 taon kitang hinanap. Kaya ikaw pala, aking sariling kapatid. Makita ang pamilya bago matapos. Nakakagaan ng loob. Hindi, dadalhin kita sa ospital. Alam ko ang kalagayan ng katawan ko. Hindi na ako magtatagal. Paumanhin. Pasensya na, kasalanan ko lahat ito. Ako ang dapat sisihin. Hindi mo kasalanan. Si Shen Xinyi ang dapat sisihin, at ang mag-asawang iyon si Sheng Huinan. Tara, isasama kita sa ospital. Ate, nasaan ka? Nandito ako, ate. Nandito ako, huwag kang matakot. Dodo, 6 na taong gulang lang si Dodo. Iligtas mo siya. Aalagaan ko siyang mabuti para sa iyo. Salamat, ate. GG, ito ay mula sa nakaraang quarter. Return on investment. Ito ang financial report ng Sheng Group. Nahanap na ni EGCA, Su. Nasaan siya? Mas mabuting makita niyo mismo, sir. Si Sumuhe, Pangulo ng Su Group, biglang namatay sa isang aksidente sa trapiko. 3 dahilan ng paghihinala, libing ni Pangulong Su. Gaganapin ngayong 1-0 ng umaga. Hindi ito tama. EJ, pakikiramay. Hindi ako makapaniwalang hindi niya kaya. Ate, simula ngayon, ang mga nanakit sa iyo, magbabayad ng dugo sa dugo. Pakakasalan mo ba ako? Pakakasalan kita. Bilisan mo, isuot mo na sa kanya ang singsing. Sige, ikaw na ang magsuot. Maganda ba? Maganda. Muhi, ilang taon na kitang hinahanap. Paano mo ako naiwan? GG, pakiusap, huwag ninyong saktan ang katawan ni Binibiniso. Sino ang pumatay? Iniimbestigahan pa. Ilalantad ang tunay na katotohanan. Pipigilan ko ang sino mang manakit sa kanya kahit mawala ang buhay ko. Opo.
Binibini Su, mukhang mahal na mahal kayo ni Gigi. Ang pagmamahal sa huli ay mas masahol pa sa damo. Sumiru, ito na ang 3 beses. Anong nangyayari? Hindi ba't ikinulong siya sa probinsya? Bakit ka bumalik? Bumalik na ang Binibini. Hindi ba kayo aalis dyan? HMPH, umalis na tayo. Ang kalagayan ni Su Xinyu sa pamilya Sheng ay mas masahol pa sa aso. Kahit ang aso'y may karne pang makakain. Siya lang ang karapat-dapat ikulong sa kulungan ng aso at kumain ng mga tirang pagkain. Umuwi ka na. Bumalik sa kulungan ng aso? Ikinulong sa kulungan ng aso, kumakain ng tirang pagkain. Sawa na ang binata. Sa pamalit na ito, kung may pag-iisip ka, umalis ka na ngayon din. Ang kapal ng mukha mo. Ang lakas ng loob mong insultuhan ang Binibini. Wow, Binibini, ang babaeng dinala mo ay tunay na maliit na rebentador. Mas mabuting ibigay mo siya sa amin. Para aliwin namin. Ipipikit namin ang aming mga mata at papayagan kang dumaan sa ilalim namin. Magandang ideya yan. 2 asong gwardiya ang nangahas na tumahol. Bakit iba ang ngayon kaysa dati? Iba na ito kaysa dati. Hayaan mong huminga si Mui. Dalhin mo siya sa ospital. Sige. Ano ang gusto mo? Ginang, maawa po kayo sa amin. Hindi na kami maglalakas loob. Patawarin ninyo kami. Mali ako, mali ako. Mali ako, mali ako. Master G. Sheng Huinan, gagawin kong libingan ng buong pamilya siya. Ang aking kapatid na babae. Kakatanggap lang ng balita si Master Jai. May nakakita kay Miss Su. Ano, buhay pa siya? Mukha raw Miss Su ang taong iyon. Gayunpaman, hindi ba't nakita natin ang bangkay ni Miss Su? Nasaan siya? Pumunta siya sa bahay ng pamilya Sheng. Siya ang kamakailan lang ay nagmakaawa sa pamilya ni Sheng Huinan para sa pamumuhunan. Ihanda ang sasakyan papunta sa pamilya Sheng. CJ, Suxinyu, hindi ba't pinarusahan ka ng binata? Hindi ba't ipinadala ka sa nayon? Bakit may kasamang magsasaka? Nag-iba ang amoy ng kwartong ito. Ang dumi-dumi. Bumalik ka na ngayon sa nayon. Kung hindi, ikukulong kita sa kulungan ng aso. Kalokohan. Suxinyu, naglakas loob kang mag-utos na bugbugin ako. Isusumbong ko ito sa binata. Ito na ang 3 mong pagwawalang bahala. Tumatahol ka pa rin na parang aso. Sampalin mo ang bibig niya gamit ang kamay mo. Opo. kung hindi natin mahanap si AG sa loob ng 3 araw, maghanda kang bumalik sa probinsya mo. Gailan, kung mabigo ang pamumuhunan ng pamilya G, lubusang babagsak ang kumpanya natin. Kuya Huainen, huwag kang magmadali. Napakakapasidad mo. Tiyak na mamumuhunan si Gigi. Kung ako ay maghirap, Mananatili ka pa rin ba sa tabi ko? Ang pamilya Sheng ay may daang taong kasaysayan. Mabuti pa ang payat na kalabaw kaysa kabayo. Siyempre naman, ang mahal ko ay ikaw mismo. ano ba ang sinisigaw nila sa baba? Sandali lang. Titingnan ko. Bakit ang ingay-ingay? Kung mag-iingay pa kayo, lahat kayo ay tatanggalin. Sino ka? Su Xinyu. Xinyu, nakabalik ka na. Nalulungkot ang puso ko. Manatiling kalmado. Akala ko hindi na tayo muling magkikita. Sino ang dalagita na ito? Ang tahanan ko ay nasa barangay Qingshui. Nang matagpuan namin ang dalagita, malubha ang kanyang mga sugat. Siya ay walang malay sa loob ng 3 araw. Pagkagising, patuloy siyang nagsasabi ng mga pangalan. At ng address na ito, mukhang nawala na. Ang kanyang panandaliang memorya. Siya ba ay may amnesia? Inaangkin niyang siya ang kabataang misis ng pamilya Sheng. Akala namin ay kalokohan lang dahil sa amnesia. Pero totoo pala. Su Xinyu, tunay na amnesia o nagkukunwari? Susubukan ko ito. Ako ang tunay na misis ng pamilya Sheng. Hindi ikaw. Manatiling kalmado. Akala ko ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Ano ba ang laro mo? 3 taon na akong kasal kay Huainen. Maaari silang magpatotoo. Totoong lahat. Si Binibini Shen ang legal na asawa ng pamilya Sheng. Ikaw ay isang kerida lang. Isang kerida na nagnanais ng katayuan ng legal na asawa. Walang hiya. Nakakadiri. Ako ba talaga ang kanyang kerida? Tingnan mo sa likod mo. Hindi ba't inutusan kong sirain ang larawang ito? Bakit nandito pa ito? Binibini Shen, itinapon namin ito.
Pero, may nagbalik nito. Malamang ang binata. Walang kwentang basura. Bakit pa kayo pinapakain ng pamilya Sheng? Shen Sinyi, akala ko kaibigan kita. Pero ang asawa ko pala ang gusto mo. Muyi, sabi nila magaling kang lumaban. Tulungan mo akong turuan sila ng leksyon. HMM. Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit. Ang buhok ko. Pinakaayaw ko ang mga kerida. Kuwainin, tulungan mo ako. Kuwainin, saklolo. Lakasan mo. Hindi kanya maririnig. Hoy, babae. Kapag nalaman ni Wainen, hindi kanya pahihintulutang umalis. Tutulungan kita. Sumigaw ka ng mas malakas. Aray, ang kamay ko. Masakit ba, kaibigan kong mahal? Sushinyo, hindi ka pala nawalan ng memorya. Ito lahat ay plano mong paghihiganti. Sinira mo ang pamilya ko. Ninakaw mo ang asawa ko. Simula pa lang ito. Wala namang masama, di ba? Sushinyo, panghalili ka lang kay Sumyu. Akala mo ba ikaw ang reyna ng bahay na ito? Malapit nang dumating si Wainen. Hindi kanya tatantanan. 3 beses ka nang nagkamali. Wainen. Bakit ka sumisigaw ng parang multo? Sumyu. Muhi. Mahal, nagkakamali ka na naman sa kanya. Kuya, pangatlong beses mo na to kay Sumyu. Siya ay si Sushinyu. Tumakas na naman ang babaeng ito. Suksinyu, akala mo ba ikaw at si Sumuhe ay may pagkakatulad? Magiging mabait ako sa'yo, lalo lang kitang kamumukyan. Wainen, sinadya niyang bumalik para maghiganti. Tingnan mo ang lagay ko ngayon. Ipaghiganti mo ako. Gusto kong maghiganti kay Shen Sinyi. Ang binti ko ba, ay sinira mo? O plano mo talagang patayin ako, para lang makuha ang posisyon bilang binibini ng pamilya Sheng? Kuya, nag-iba na siya ng lubusan. Kailangan tayong maging maingat. Asawa ko. Alam ko, ang issue mo kay Shen Sinyi, hindi kita sinisisi. Magsimula tayong muli para kay Duo-Duo. Mabuhay ng maayos, sang-ayon ba? Suksinyu, wala akong pakialam sa mga plano mo, pero binabalaan kita. Kahit 10 buhay pa ang meron ka, hindi mo ako kayang talunin. Hindi ko matiis ang 3 hamak na to. Bibigyan ko ng leksyon si Ate Shinyu. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Walang kwentang lalaki. Hindi ko hahayaang saktan mo ang puso ni Ate Shinyu. Mamatay ka na. Nangahas kang paluin ako. Hindi niya mahal ang kanyang asawa. Hindi dapat siyang magkaroon ng mga supling. Lene, Ginoong Wainen. tulong. May tumulong, dalhin siya rito. Mga walang kwenta, ni hindi kayo makapagapi sa isang babae. May mahalagang bisita tayo ngayon. Pasok, hulihin niyo siya para sa akin. Mga walang silbi. Anong walang ingat na kliyente? Ang mag-i-invest sa Shengmu Group. Taksil, gusto mo bang mabangkarote tayo? Ginoong Wainen, malinaw na naghihiganti siya. Ang kanyang presensya ay makakagulo sa pamilya Sheng. Patayin mo siya para maiwasan ang gulo. Tama ka. Tiyak na mayroon siyang 3. Suksinyu. Siya sa atin ang lahat ng 3 lokasyon. Binibini. Binibini, tumakbo ka na ngayon. Ginoong Jai. Ginoong Jai. Nako, nakita ako ni Ginoong G. Ginoong Jai, hindi ito ang iniisip ninyo. Nang ahas kang saktan siya? Ayon sa chismis, si Sumuhe, ang buwan ni Jianli. Akala ko hindi totoo. Ginoong Jai, nagkakamali kayo. Hindi siya si Sumuhe. Asawa ko siya, si Suksinyu. Aminin mo, ikaw si Mew, hindi ba? Bakit lahat sila nagkakamali? Bilang kapalit. Hindi siya si Muhi. Hindi kailanman magkakaroon si Muhi ng ganoong kahabag-habag na ekspresyon. Mula nang bumalik ang babaeng ito, sumusunod ang gulo saan man. Gusto ko lang, siyang disiplinahin ng maayos.
Kontrolin mo ang sarili mo. Nagsisinungaling ka. Nagtutulungan kayo ng iyong kabit para ako'y mapuksa. Kung hindi dumating si Ginoong G, sa tamang oras ngayon, patay na sana ako. Tumahimik ka. Ikaw ang dapat tumahimik. Ginoong Wainen. Alisin mo siya. Ginoong Jai. Ginoong G, pag-usapan natin ito. Makinig kang mabuti. Kahit hindi siya si Sumyu, hindi mo siya dapat galawin kahit isang buhok. Kung hindi, papatayin kita. Ginoong Jai, hindi ko na ito ulitin. Hindi na kailanman. Jai. Huwainen, ayos ka lang ba? GG, Sushinyu, wala siyang kwenta sa likod ng magandang mukha niya. Wala siyang kwenta. Bakit mo pa ipagtatanggol ang ganoong klaseng tao? Hindi siya karapat-dapat ipagtanggol. Kailan ako dapat kumilos? Gamitin mo ang girlfriend mo para turuan sila ng leksyon. Tumahimik ka. Manahimik ka kung ayaw mo ng gulo. Hinampes mo ako. Para sa babaeng ito mo ako hinampes. Binibining Shen, hindi mapapatawad ni EJ ang masasamang salita mo. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ikaw. EJ, tingnan nyo, tungkol sa pamumuhunan sa Sheng Group. Kung mapapatawad ka niya, isasaalang-alang ko ang pamumuhunan. Crescent Moon. Nadala ako ng emosyon ko. Patawarin mo ako, darling. Lumuhod. Ano ang sinabi mo? Sabi ko lumuhod ka. Paluhurin mo ang girlfriend mo at humingi ng tawad sa akin. Kung ipapangako mo, hindi mo na ako muling kakausapin. Patatawarin kita. Ang kapal mo. Nakakadiri. Paluhurin mo ako sa iyo. Panaginip lang iyan. Jai, ang drama ng pamilya Sheng ngayong araw ay labis na ikinatuwa niya ang usapin sa pamumuhunan. Sheng Wainen, ngayong araw, sinubukan mong patayin si Sushinyu. Ako mismo ang nakasaksi para iligtas ang kumpanya mo o mabulok sa bilangguan. Pumili ka. Hindi pwedeng lumuhad si Wainen. Sinasadya niya tayong pahiyain. EJ, ito ay usapin ng pamilya Sheng. Mapanlin lang ang asawa ko. Shen Chi, tawagan mo ang pinakamagaling na abogado sa Haicheng. Siguraduhing mamatay sa bilangguan si Sheng Wainen. Opo, sir, huwag sandali. EJ, pakiusap, kumalma po kayo. Mapag-uusapan natin ito ng payapa. Patawarin. Patawarin mo ako, Shinyu. Huwag mo na akong hampasin ulit. Pinagsisisihan ko ang lahat. Ang asawa ko, malakas pa. Hindi ko narinig. Humihingi ako ng tawad. Nasiyahan ka na ba? Sheng Huinan, Shen Xingyi, hindi sapat ang bilangguan. Gusto ko ng bayad sa dugo. Tama na. Tumayo ka na, darling. Mamumuhay tayong payapa sa bahay. Suksinyu, ikaw. Kapag matagumpay na ang pamumuhunan, wawasakin kita. Ate, nakauwi na ako sa bansa. Bakit wala ka sa bahay? Pupunta na ako dyan. Ejay, ang iyong pamumuhunan sa grupong ito. Ipasa mo sa akin ang iyong funding proposal. Pero binabalaan kita. Kung mangangahas kang hawakan ulit yan, kahit isang sentimo mula sa G-Group ko, ay hindi na aabot sa iyong mga kamay. Huwag kang mag-alala, EJ. Maingat ko nang hahawakan ito mula ngayon. Magandang araw po, EJ. Jian Li, dinaya mo ako at pinagkanulo noon. Kanino ka nagpapakitang gilas ngayon? Ate. Matagal na tayong hindi nagkita. Namiss kita, ate. Maayos ka naman sa ibang bansa. Bakit ka biglang umuwi? Pinagmalupitan ka ba ng asawa mo? Ang dakilang President G ay kapatid ko. Paano niya ako pagmamalupitan? Pumunta ako ngayon dahil kay Ate Mew. Ate, itinago mo ang iyong pagkatao at nakipagrelasyon kay Ate Mew. Pagkatapos mag-propose, bigla siyang nawala. Ang bagay na ito ay tumagal ng 8 taon. Ngayon, wala na siya magpakailanman. Kailangan mong bitawan na. Hindi ko kayang bitawan. Imposibleng makalimutan. Sa puso ko, simuhi pa rin ang asawa ko. Tama na. Ate, huwag na nating pag-usapan ito. Samahan mo ako sa hapunan. Pakiusap, umalis ka na. Kuya Wainen. Mula nang bumalik si Sushinyo na bali ang mga binti, iba na siyang tao. Hanggang sa inaassault niya kami ng ganito. Malinaw na bumalik siya para mag-higanti. Ang pagpapanatili sa baliwang ito sa tabi niya ay masyadong mapanganib. Pinahahalagahan siya ni Jian Li ng doble kay Sumuhe. Binibigyan niya ito ng espesyal na trato. Kuya Wainen, ano ang ibig mong sabihin? Sumasabay lang ako sa Agos. Iregalo siya kay Jian Li. Hintayin mong makarecover ako, saka ko siya alisin. Kuya Wainen, kapag naka-recover na tayo, hindi na tayo matatakot kay Jian Li.
Suksinyu, hindi ako natatakot sa pagpapanggap mong may amnesia. Sa harap ko, 3 lang ang landas mo. Sheng Huinan, gumising ka. Sa buhay mong ito, hindi ka na muling babangon. Inumin mo. Inumin mo. Dalhin niyo siya. Opo. Sheng Huinan, matagal ko nang ininom ang antidote. Ang palabas na inihanda mo, gagampanan ko ng perpekto. Sumpain ka, Jian Li. Magugustuhan mo talaga ang regalong ito. Si Sheng Huainan ang nagpadala sa akin dito. Anong trik ang pinlano niya? May kinalaman ba ito kay Sushinyo? Ali, dumating ka na. Ali, dumating ka. Mew. Ano ang tawag mo sa akin kanina? Pasensya na po, Yijing. Wala akong intensyong manghama. Ito si Sheng Huinan. Siya ang nagturo nito sa akin. Hindi ikaw si Mew. Namatay si Mew 3 taon na ang nakalilipas. Ako mismo ang naglibing sa kanya. Jian Li, tinalikuran mo ako noon. Nakipagkasundo ka sa ibang babae. Ngayon, nagpapanggap ka pa ring masugid. Jai, ang isang lalaking katulad mo ay dapat napapaligiran ng mga babae. Bakit ka pa naghahanap ng kapalit? Kahit na magkamukha silang magkaparehas, hindi niya mapapalitan siya. Kung aalis ka, paano ako magpapatuloy na magiganti kay Sheng Huinan? Ito ang utang mo sa akin. Jai, mahalaga ang mga gabi ng tagsibol. Hindi ko hahayaang gamitin mo ang mukha niya para gumawa ng mga nakakahiyang bagay. Jai, ayaw ko rin gawin ito. Pero kung hindi ko gagawin, mag-invest ka pa ba? Ginagawa mo ito para tulungan siya. Handang ibenta ang sarili para atitin ako. Gusto ko lang mabuhay. Kung wala ang pamumuhunan ng pamilyang Jing, matatalo niya ako. Jai, basta mag-invest ka sa asawa ko. Matututo akong umarte tulad ni Sunuhe. Maging isang karapat-dapat na kapalit. Walang makakapalit kay Mew. Umiiyak pa siya. Para kay Mew. Papalampasin ko ito, pero kung gagamitin mo ulit ang mukha ni Mew para dungisan ang reputasyon niya, kukunin ko ang buhay mo. Jai, ayaw ko rin ang pamumuhunan mo. Pero kung muling babangon si Sheng Huinan, wawasakin niya ako. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. E di iligtas mo ang sarili mo at itigil mo na ang mga kalokohang ito. Hindi ko ito gusto. Wala akong magagawa. Kapag natapos ko lang, ang trabahong ibinigay niya sa akin, makaliligtas ako ng kaunti. So Shinyu, hindi ka tanga. Bakit mo hinahayaan si Sheng Huainan na kontrolin ka, ang taong katulad niya? Nakabihag niya ang anak kong babae. Si Duo-Duo ang buhay ko. Tutulungan kitang makipaghiwalay. Iligtas si Duo-Duo. Hindi ka na muling makakalapit sa pamilya Sheng. Mabuhay kang maayos. Hindi pa kumpleto ang aking malaking paghihiganti. Hindi ko kayang iwanan ang pamilya Sheng ngayon. Elvis Jai, wag mong gawin ito. Kahit na si Sheng Huinan ay malupit at taksil. Mahal ko pa rin siya. Kailangan ni Duo-Duo ang kanyang ama. Dinudungisan mo ang sarili mo. Karapat-dapat ka rito. Ang birthmark sa balikat mo, ito ay kapareho ng kay Muhi. Sino ka talaga? Ito ay totoo na ibinigay sa iyo ni Sheng Huinan upang manipulahin ang iyong damdamin. Ang iniisip ko, 3 taon nang wala si Muhi. Hindi ka maaaring si Muhi. Ito ay lahat plano ni Sheng Huainan. Pinagawa kanyang magpanggap bilang si Muhi para makuha ang puso ko. Nagpapasakit ka ng ulo. Sheng Huinan, ang mga pamumuhunan ng pamilya Ji, hindi mo sila makukuha. Jai. Kumusta ang gabi mo? Nakatulog ka ba ng maayos? Jai, bakit ka? Galit na galit? Tungkol ba ito sa babaeng yon? Hindi ba nila siya trinato ng maayos? Sisiguraduhin kong mapaparusahan sila kagad. Suntukin mo ako. Hindi. Huwag po. Jai.
Energy. Sir, mag-usap tayo ng mahinahon. Umalis ka. Binabalaan kita. Huwag mong hayaang guluhin ako ni Sushinyo muli. Dudurugin kita at ipapakain sa mga aso. Hindi ako maglalakas loob. Energy, pakiusap. Umalis ka. Hindi ito tama. Ang ginawa ko, hindi ito. Paano kaya si Subsinyo ay aktibong ginulo ka? Pwede kayang. Niloko niya ako. Ayos ka lang ba, young master? Ang proyektong Xin, habang ako'y binubugbog, nasaan kayong tatlo? Nasaan kayo? Akala mo ba wala lang ang mga sugat na ito? Halika rito. Tulungan mo ako sa isang bagay. Naiintindihan. Subsinyo, kung maglakas loob kang mandaya sa akin, pagsisisihan mong ipinanganak ka. Paano naman ako, binata? Ang mga materyales ng Xin, dalhin mo ako sa ospital. Ha, tama. Si Xiao Tao ang maglilingkod ngayon kay Ginang. Tatlong bukol, karapat dapat sa kanya. Magaling, Ate Liu. Kadalasan ay nasa mataas na posisyon ka. Ngayon kailangan mong alagaan ang mga nasa ilalim mo. Ginang, Sige na, sige na, sige na. tigil, Tama na, Moy. binibini. Mas magaling ka sa akin sa bagay na ito, bakit hindi ka umiwas? Ngayon may Jianli na akong sumusuporta sa akin. May lakas ka pa bang tratuhin ako ng ganito? Si Sheng Huinan ang malinaw na utak. Talagang tuso si Sheng Wainen. Tiyak na si Sheng Huinan ay nagsimula nang maghinala sa akin. Tiyak na mayroon siyang planong pamalit. Kailangan nating maging maingat. Binata, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Purong problema ang babaeng iyon. Siya si Sushinyo. Mas tuso siya kaysa sayo. Kailangan nating subukan ulit. Kailangan lang halikan ng binibini para makilala ang ina. Hindi magkakamali ang isang bata sa sarili niyang ina. Kumusta ka, ina? Dalhin mo agad pabalik si Duo-Duo. Naiintindihan. Bilisan natin. Nako, anak, ano ba ang nagmamadali? Huwag kang magtanong. Ang nakakainis na babaeng yon, si Subsinyo. Nagkakaproblema ka para sa akin. Nag-aalinlangan ka ba sa batang ito na hindi iyong tunay na anak? Lola, masakit. Subsinyo, gusto kong makita. Kung tao ka o multo. Duo-Duo, lumapit ka at halikan. Ang babaeng ito ba ang iyong ina? Sino ka? Hindi ikaw ang nanay ko. Tiyak na hindi siya si Subsinyo. Baka si Sumuhe. Dodo, ano itong bulaklak sa kamay ni Mommy? Naiirita ka ba kapag naamoy mo ito? Aalisin ni Mommy ang bulaklak. Pwede mo bang amuyin ulit, please? Mommy, ikaw ang nanay ko. Magkamukha kaming magkambal ni Luna. Sabi ni Mommy, pareho ang aming amoy. Buti na lang nadaanan ni Duo-Duo. Dodo, paano nasugatan ang kamay mo? Kanina sabi ni Lola, hindi ako tunay na anak ni Daddy. Inihagis ako sa sahig. Patawarin mo si Mommy, Dodo. Hindi ka iningatan ni Mommy. Pangako ni Mommy, hindi na kita pahihirapan ulit. Parang sobra akong nag-iisip. Subsinyo, sabi ni Emerjay, niligawan mo siya. Ano ba talaga ang ginawa mo sa kanya? Ang tuso mo. Ang kapal ng mukha mong lokohin ang anak ko. Nakikipag-flirt sa ibang lalaki sa likod niya. Wala kang kwenta, kaya pala anak ka sa labas. Ikaw, Muyi. Arg. Sushinyo, ang kapal ng mukha mo. Paano mo hinayaang bugbugin nila ang ginan mo? Anak, pagbayarin mo siya para sa akin. Ikaw, Ito, ang kapal ng mukha mong manakit sa akin. anong hindi ko kayang gawin? Anak, Makinig kayong lahat. Simula ngayon, sino mang saktan ako o si Duo-Duo. Ako, si Suksinyo, babayaran ko ng 10 beses. anak. Bakit ganun na lang ang pagbabago ni Sushinyo? Dati, kahit anong gawin ko sa kanya, hindi siya nang ahas magsalita. Ngayon, nang ahas na siyang manakit sa akin. Ang pagdadala niya sa sarili, ang tapang at desisyon. Eksaktong katulad ni CEO Sumyu. Kailangan mong imbestigahan kung sino talaga siya. Nakumpirma ko na, si Subsinyo talaga siya. Ang tapang niya ngayon ay galing sa suporta ni Jianli. Sa likod niya ay si Jianli. Si Ji Yanli, ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Binugbog mo siya ng malala, pero nakakapit ka pa rin kay Mr. Ji. Dahil lang sa magandang mukha mo. Anak, nalulugi ang kumpanya natin. Kailangan natin ng 1 bilyon na puhunan. Tanging ang pamilya G lang ang makakapagbigay ng ganoong halaga. Huwag mong saktan si Mr. G sa anumang sitwasyon. Sige, naintindihan ko. Umuwi ka na. Huwag mo akong dagdagan ng problema.
Anak, ililiquidate ko ang assets ng kumpanya. Ang 10 bilyon nating pension fund ay hindi dapat masayang. Dodo. Masakit pa ba? Hipa ni mama para gumaling. Mas kamukha ko ang kapatid ko si Doo-Doo. Sino ka? Hindi ikaw si mama ko. Kahit medyo pareho ang amoy mo at ni mama, pareho naman, may kaunting pagkakaiba pa rin. Sino ka? Nasaan si mama ko? Hindi na ba niya ako mahal? Ate siya ng mama mo. Ang tiyahin mo sa ina. Dodo, pumunta ang mama mo sa malayong lugar. Babalik din siya pagkatapos ng ilang panahon. Tiyahin, huwag mo akong bulahin. Wala na si mama magpakailanman. Hindi kailanman iiwan ni mama si Doo-Doo. Siguro si Shenxinyi ang nanakit kay mama. Gagantihan ko si mama. Pangako ko sa'yo, paparusahan natin ang masasamang tao. Pero huwag mong sasabihin kaninuman ang totoo kong pagkatao. Mapapangako mo ba itong sikreto? Mula ngayon, ako na ang magiging nanay mo. Sheng Huinan, ikaw ang nagpahirap kay Doo-Doo. Sa sakit ng pagkawala ng kanyang ina, karapat-dapat kang mamatay. Ginoong Jai. Ginoong Jai, tulungan niyo ako, Ginoong Ji. Sino ang gumawa nito sa mukha mo? Sheng Huinan, binugbog niya ako pag uwi niya. Gusto niya akong gibain ang mukha. Nakakagalit sa tahanan ng pamilya Sheng. Walang tumor sa binti mo. Ginang. Sabi ng doktor, ang binti mo, hindi gagaling sa madaling panahon. Huwag mong pipilitin ng gusto ang sarili mo. Napakawalang kwenta kong tao. Ni hindi pa ako makasakay sa kotse. Bakit ka umiiyak? Jian Li, dahil lang ba sa mukha ko? Mabait ka sa mga estranghero. Bakit mo ako tinalikuran noon? Huwag kang mag-akala ng mali. Ayoko lang talagang makita ang umiiyak mong mukha. Huwag mo akong bugbugin. Ginoong Jai. Bakit mo ako sinuntok? Masama ang mood ko ngayon. Sapat na ba yun na dahilan? Jian Li, tigilan mo ang pagiging makatwiran. Kahit wala ka, kaya ko pa rin makakuha ng mga pamumuhunan. Ganoon ba? Ikalat ang salita. Sino mang mamuhunan sa pamilya Sheng ay kalaban ng Grupo G. Hindi, ito si Ginoong Jai. Ginoong Jai. Ano ang nagawa kong mali? Sabihin mo, babaguhin ko. Talagang babaguhin ko. Kung maglakas loob kang, saktan si Su Xinyu, ang buong pamilya Sheng ay mawawala sa Hai Cheng. Ikaw. Ginoong Jai, hindi na ako maglalakas loob. Hindi ko na ulitin. Sisiguraduhin kong ang buong pamilya ay magpapakita ng pinakamataas na paggalang. Yung maldita na babaeng yon naman. Binata, ayos ka lang ba? Siguro yung babaeng yon ang nagsasabi ng masama tungkol sa akin. Hindi ko siya kayang labanan. Pwede namang iba ang kumilos. Pumunta kayo sa bahay ng pamilya Su. Oh, Huinan, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Maupo ka. Array. Paano nangyari ito? Ang ampon mong anak. Ang lakas ng loob ng babaeng yun na bugbugin ka. Nakakagalit ito. Kawawa ka naman. Tuturuan ko siya ng leksyon ngayon. Bakit nagmamadali? May kasama siyang magaling na manlalaban. Karamihan ay hindi siya kayang talunin. Ano ang dapat nating gawin? Kaya kong kumuha ng 2 eksperto para sa'yo. Pero huwag mong ipaalam sa kanya na ako ang nasa likod nito. Huainin, bakit ngayon ka natatakot sa kanya? Tumahimik ka. Huwag kang magtanong ng mga bagay na di naman kailangan. Kapag nagtagumpay ito, bibigyan kita ng malaking halaga. Umalis ka kaagad sa Haicheng. CJ. Asikasuhin ko. Kaya mo namang lubusang wasakin ang pamilya Sheng. Bakit mo pa pinapahirapan ang sarili mo para harapin si Sheng Huainin? Nakita ko na ang financial reports ng Grupo Sheng. Ang kanyang mga magulang ay may 10 bilyon na nakatagong yaman. Sa perang ito, hindi babagsak ang pamilya Sheng. 10 bilyon. Mas matibay pala ang Grupo Sheng kaysa sa inakala ko. Kung kailangan, handa akong magsakripisyo. Kahit ano pa ang mangyari, gusto ko rin mawala ng lahat. Ang pamilya Sheng. Su Xinyu, sumama ka sa amin. Boss, buhay ka pa pala. Sabihin mo kung sino ang nag-utos sa iyo. Si Margas Su, ang trabaho niya ay disiplinahin ang mga suwail na ampon. Ampon, Bago siya namatay, sinabi ng nanay ko na ang mga kumuha sa kapatid ko ay isang mag-asawa. Kahit sinong tanga ay alam. Ang pinakamalakas na gwardya ng Yunding. Pero hindi kung sino ang kumokontrol sa Yunding. Ito ang binibini. Naghahanap ka ng gulo. Dalhin mo ako sa amo mo. opo. Bumalik na si Subsinyo. Panoorin mo kung paano ko siya parusahan.
Suksinyo, hintayin mo lang. May nabalitaan akong may naghahanap sa akin. Ilang araw lang, hinahanap mo na ang palo. Ikakasal ka na, di mo pa inaasikaso ang pamilya mo. Nagkakaproblema ka kung saan-saan. Turuan kita ng leksyon ngayon. Mukhang dati mo akong pinapalo. Eh bakit ngayon ka natigil? Buhay ka pa dahil sa awa ko. Pipilitin kita kung kailan ko gusto. Noon, ako, ay tumanggap sa iyo dahil sa do. Tinanggap kita ng hindi buong puso. Kung magkakaproblema ka sa pamilya Sheng, magsisisi ka. Mabait pa nga ako sa pagpalo sa iyo. Pag-ampon, inampon mo ako noong 5 ako. Nang ako ay lumaki, ipinadala mo ako sa pamilya Sheng. Ang utang na loob ko sa iyo ay nabayaran na matagal na. Anong kalokohan ito? Krimen ang pagbebenta ng bata. Huwag mo kaming babantangan. Ang nerbiyosa mo. May konsensya ka. Tumahimik ka, pinakain ka namin ng 20 taon. Ikaw ang bata na kinuha namin. Eh ano ngayon? Pinakain ka namin hanggang ngayon. Gusto mo kaming ireklamo sa pulis? Walang utang na loob. Na-record ni Moy ang lahat. Na-record ng binibini ang lahat. Ito ang patunay ng pangangalakal ng bata ninyo. Ang aking mga ampon na magulang ay maaaring maghintay sa bilangguan. Suksinyo, paano ka naging napakatalino? General Season Mar, 9,000, 900 at 900. Nakita mo na ang mga magulang ni Suksinyo. Nag-aalinlangan ka sa kanyang pagkatao. Pambihira ang babaeng ito. Lubusang imbestigahan, sulit ito. Ang babaeng ito, kunin mo ang telepono. Ngayon mo lang nalaman ang nerbiyos. Huli na. Sushinyo, naghihimagsik ka na ngayon. CJ, isang asong inalagaan ng 20 taon. Ang lakas ng loob na maghimagsik. Ngayon, ako ang magdidisiplina sa'yo. Dalawang walang kwentang tao. Anong ginagawa ninyong dalawa? Nakatayo lang dyan. Bilis, tawagin mo siya ng 3 beses. Kunin ang recording. Bilis, tawagin mo siya ng 3 beses. Narinig mo ba yon? Sabi niya kailangan siyang paluin ng 3 beses. Tama. Anong ginagawa mo? Ano ito? Anong nangyayari? Binibini, braso o binti muna. Gusto mo talagang gumamit ng latigo, ha? Braso. Anong ginagawa mo? Bitawan mo, bitawan mo. Pinag-aral namin si Sushinyo ng 20 taon. Huwag mong gantihan ng kasamaan ang kabutihan. Kayo ang makasarili na humiwalay sa akin sa aking mga tunay na magulang. Ito ba ang pagganti sa kabutihan? Hindi. Pakiusap. Hindi. Hindi. Shinyo, Shinyo, nakikiusap ako. Shinyo, nagkamali ako. Alam ng nanay na nagkamali siya. Pakiusap. Huwag mo kaming gambalain. Ang binibining so na ito ay tunay nga. Dotang namumuno sa yunding national security. Ang 3 yon, bakit nandito siya? Sino ang nanakit sa mukha mo? Pinapagulpi ako ng aking ampon na ama. 2 ampon na kapatid, naawa sila sa akin. At nagpa siyang tulungan ako. Alin ang kamay na nanakit? Ginoong G, nagkamali ako. Hindi ko na ito ulitin. Pakiusap, pakawalan mo ako. Ginoong Jai, hindi. Huwag mo akong paluin. Kung may susunod na pagkakataon, kukunin ko ang buhay mo. Hindi siya si Suksinyo. Siya ang multo ni Suksinyo. Dumating para kumuha ng buhay. Huwag mo akong bantaan. Gagamitin mo ang impluensya ng yunding laban sa akin. Magsalita ka. Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Wala. Walang kumokontrol sa akin. Wala. Kaya ikaw pala. Huwag kang lalapit. Lumayo ka. Huwag kang lumapit. Binibini, hindi siya madaling sisuko, di ba? Ikalawang palapag, hindi siya susuko. Dalawang kuya, pakiusap, ihatid mo siya sa bahay. Walang problema. Umalis ka na. Uwi na tayo. Opo. Ako na ang maghahatid sa'yo. Gumaling na ang sugat mo, di ba? Endless Joy, talagang nahuhumaling ka. Sa mukha kong ito, ha? Binabalaan kita. Huwag mong hahayaang may ibang gumawa nito para masira ang mukha mo. Ito na ang huling pagkakataon. Akala mo gusto ko ito, kung hindi dahil kay Sheng Huinan, na patuloy na nanggugulo sa akin. Hindi ko kailangang tiisin ang sakit na ito. Sa harap ko, tumigil ka sa pagpapanggap. Nagpapanggap ka lang na biktima. Sinusubukan mo akong gamitin. Endless Joy, dahil alam mo na, mas mabuting sabihin ko na ang totoo.
Sina Sheng Huinan at Shen Xingyi, ang nakakainis na mag-asawang iyon. Ikinulong nila ako sa nayon. Binali ang binti ko. Nakaligtas ako sa matinding hirap. Ang galit na ito ay dapat maghiganti. Tita, bakit nasugatan ang mukha mo? Dodo. Dodo. Gusto mo bang maglaro ng taguan sa akin? Paano ko isusuot ang maskarang ito? May sipon ka ba? Pamilyar ang mga kilay at mata mo. Nakita ko ni MSG sa sementeryo. Kung alam niya, maghahinala siya sa pagkakakilanlan ng binibini. Duo-duo. Alis na tayo. Huwag mong gambalain ang babaeng nagpapahinga. Tumigil ka. Huwag mong hawakan ang katawan ng binibini. Hindi ka ba tauhan ni Mew? Bakit ka nandito? Maliban na lang kong. Ikaw si Mew. Ali, nandito ka na. Walang tumor sa binti mo. Mew, dumating ka rin sa wakas. Miss Joy. Mukhang tunay kang nagmamahal sa kanya. Mew, ang iyong tauhan, na nanatili sa'yo ay nagpapatunay sa lahat. Bakit patuloy kang nagsisinungaling sa akin? Ang lalaking nakaitim, iniligtas mo ako sa nayon, at ipinagtanggol mo ako sa pamilya Shen. Dahil lang kamukha ko si Sumuhe. Opo, binibini. Magkamukha kayo ng ginang. Ngayong wala na siya, mapoprotektahan kita sa pamamagitan ng pagiging malapit sa'yo para maramdaman na may saysay ang aking pag-iral. Miss Joy, ngayon mo lang naisip. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Tinawag ka niyang tita kanina. Tita ang tawag nila kay Moy. Nanay, sino itong tito? Ito ba ang bagong daddy na hinanap mo? Duo-duo, huwag kang mag-alala. Hindi hahanap si mommy ng bagong daddy. Hindi ikaw si Mew. Hindi ako naniniwala. Hindi. Mahal pa rin ba niya ako? Aray, ingat. Kuya Wainen, sinabi mo, si Sushinyu, anong engkanto ang ginawa mo kay Jianli na magpapatiwakal siya sa gusali dahil lang sa maliit na engkantong iyon? Hahayaan mo lang ba ang sitwasyong ito? Kailangan na kailangan natin ang investment ni Jianli. O babagsak tayo. Sa critical na sandaling ito, ipinipilit mo pa siya. Kuya Wainen, dahil hindi natin kayang labanan si Jianli, kailangan nating panatilihing nasa atin. Ang magandang si Sushinyu. Gagawin ni Jianli ang lahat para sa kanya. Kung hahawakan ko ulit si Sushinyu, ikakansela niya ang investment. Papatayin niya ako. Dahil, hindi makatuwirang nanguhumaling si Gigi sa mukha ni Sushinyu, nawawala na sa sarili. Paano kung makita niya si Sushinyu, na may mukha ni Sumyu, na nakikipag-flirt sa iba't ibang lalaki? Proprotektahan pa rin ba niya ito? Gagawin pa ba niya? Ang galit na si Jianli ay baka magpakamatay. Kung gayon, mag-ipon ako ng ebidensya. Para sa isang nakamamatay na atake, maaaring triplehin ng kumpanya ang halaga nito. Kuya Wainen, kakausapin ko ang mga tao ko. Asikasuhin mo si Sushinyu, paghati-hatiin at lupigin. Ikaw ang kanang kamay ko. May 3 araw na lang ang Shengshi Group bago masuspend ang stocks. Kung hindi makakakuha ng pondo si Sheng Wainen, gagamitin niya ang 10 bilyong iyon. Hinala ko, hindi alam ni Sheng Huinan ang tungkol sa perang iyon. Kung hindi siya magtitiis sa presyo ni Jianli. Nasa mga magulang ni Sheng ang pera. Ang mga matatandang fox na iyon ay nananatiling matatag. Iyon ang pundasyon ng pamilyang Sheng. Gusto nilang ibalik ng mga matatandang fox na iyon. Ang pera. Hindi sapat na ibang karote ang Sheng Group. Miss, may plano ka ba? Maghihintay tayo ng tamang pagkakataon. Dodo. Dodo. Mauna na ako. Sino ka? Lumayo ka. Tumor, hindi pa kami nanlalait sa'yo. Sensitibo ka na? Ang ganda ng pabango. Huwag mo akong hawakan. Tumor, $100,000 bawat gabi. Ang galing. Kung hindi dahil sa mukha mo, nakamukha ni Madam So. Hindi ako gagastos kahit piso sa babaeng boss na tulad mo. Lumayo kayo. Krimen ito. Krimen? Anong krimen? Kasalanan ng kalibugan? Munting ganda, saan ka pupunta? Gusto mo talagang makapasok sa ilalim ng pantalon ko? Sige, sige, sige. Tuloy lang ang akyat. Takbo. Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Bitawan mo ako. Dati, mga video lang, nakita siyang natulog kasama ni Yang Sheng. Sa wakas, makakapaglibang na talaga ako. Ang mga video. Ano ba ang problema mo? Malinaw na ang sinabi ko. Ganito nakalapit tayo ngayon. Masaya pa rin akong pinapanood ka. Magpumiglas. Hindi ka tumor. Sino ka? Lumayo ka. Ginang Su. Siya si Ginang Su. Ginang Su pa? Huwag kang magpalo ko sa itsura. Sabay tayong umatake, kaya natin siya.
Ikaw naman. Lumayo ka, lahat tayo ay mga elite ng Jiangzhou. Magagalang na tao. New Moon. New Moon. New Moon. Kunin silang lahat, hayaang mabuhay sila. Ginoong G. New Moon. Nagkasala ba ako? Ipinagkanulo ako ni Sheng Huinan. Depensa lang ito. Huwag kang matakot, karapat dapat sila rito. Walang makakapag-iya sa'yo habang nandito ako. Salamat, Ginoong G. Tulungan mo akong malampasan ito. Malampasan ang mga hadlang na ito. Gagampanan ko ng perpekto si Sumuhe. Makinig kang mabuti, walang makakapalit sa puso ko. Ginoong Jai. Jian Li. Panatilihin mo ang ganitong kasiglahan. Baka maniwala ako. Ginoong Jai. Ang munting sweetheart na yon, nagpapaligaw-ligaw, magulong buhay pribado, nahuli kitang may ginagawa. Ano ang gagawin mo? Ganap na kabaliwan, parang alam ni Jian Li na ako ang gumawa kung hindi ako gumanti. Sasaktan niya ako. Bigyan mo ako ng 3 sa kanila. Ginoong Jai, magaling ka. Puhunan ko sila, mahal na mga mercenary. Mahilig sa martial arts si Mew, bilang kanyang nobyo, dapat mas magaling ako sa kanya. Siya mismo ang nag-train sa akin. Huwag mo akong sasaktan. Sheng Huainan, huwag mong isipin na hindi kita tatanggalin. Jai, nagkamali ako. Mula ngayon, magtatrabaho ako ng walang tigil. Tanging utos lang ni AJ ang susundin ko. Ito na ang huling pagkakataon mo. Kung maulit pa ito, ako mismo ang magpapadala sa iyo sa impyerno. Hindi ko na ito ulitin. Ihahatid na kita sa bahay. Miss, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kumusta si Duo-Duo? Ligtas si Duo-Duo. Dahil sa aking kasakiman, nagkamali ako. Nadaya ako para umalis. Mag-ayos ka agad ng biyahe sa ibang bansa. Nakasagasa ako sa pinuno ng Jiangsu. Delikado para sa kanya dito. Opo, ihahanda ko na ito. Paulit-ulit na hinamon ni Sheng Huinan ang kanyang kapangyarihan. Bakit mo siya pinalaya ng ganon kadali? Dahil hindi lang ang buhay ni Sheng Huainan ang gusto niya, kundi ang buong pamilya Sheng. Lahat to ay ideya mo. Magaling ang plano. Kontrolado na ni Suxinyo ng lubusan. Ang puso ni Jian Li. Nainsulto ko rin ang 3 dakilang pamilya ng Jiangzhou. Ngayon, gusto nilang lahat na pumunta at harapin ako. Sumang-ayon ka sa pamamaraang ito noon. Bakit ako ang nag-iisang may kasalanan? Ano ang gagawin natin ngayon? Ang mga tagapagmana ng 3 dakilang pamilya ay kinapon. Nawalan sila ng mga kahalili. Hindi ko kayang panagutan ito. Eh bakit naman tayo ang mananagot? Gawa ito ni Jian Li. Harapin nila si Jian Li. Kung may lakas silang harapin si Jian Li, hindi na nila ako abalahin. Dahil gusto nilang mag-higanti, kaya mas mabuti dalhin si Sushinyo doon para mapawi ang kanilang galit. Hindi, binabalaan ako ni Jian Li. Kung muli kong gagalawin si Suxinyo, papatayin niya talaga ako. Bukas sa Jiangzhou ng pamilya Zhang, may event sila. Dadaluhan ito ng 3 dakilang pamilya. Pagdating ng oras, dalhin mo si Sushinyo doon. Sila mismo ang haharap kay Sushinyo. Eksakto. Pwede tayong magpapatrabaho sa iba. Miss, gusto ka ni Sheng Huainan sa event. Walang libre, traidor o magnanakaw yan. Gusto niyang gamitin ang 3 dakilang pamilya. Para maghiganti. Huwag kang mag-alala, hindi ka niya masasaktan habang nandito ako. Ituloy ang plano. Ipadala si Dodo sa ibang bansa. Para sa iba, may mga plano na ako. Ma'am, ang galing-galing mo talaga. Handa na ang almusal. Luna Nueva, maghihintay ako hanggang matapos kang kumain. Tara na. Hindi ako gutom, darling. Ito ang unang pagkakataon na ipinakita mo sa akin ang isang bagay na kahanga-hanga. Natuwa ako. Umalis na tayo ngayon. Mabuti. Asawa. Sumasakit ang tiyan ko. Kailangan kong gumamit ng banyo. Bruhang nagpabaog sa anak ko. Ano nang lakas ng loob mong pumunta rito? Kinabaog ang anak ko, papatayin kita. Ang babaeng ito, nagpapalabas ka para sa mga tao. Mag-ingat ka, isasakdal kita sa pagtatangkang pagpatay. Ang bait mo naman.
Sa tingin mo madali kaming takutin. Ikaw ang gumawa nito sa anak ko. Dapat inasahan mo na ito. Babalatan ko ang balat at ugat mo. Gagapasin kita at ipapakain sa mga aso. Kahit na yan, hindi pa rin mabubusog ang galit ko. Hindi mo magagawa ito sa akin. Ako rin ay biktima. Ano nang lakas ng loob mong sabihin yan? Ikaw, isang biktima, kung hindi dahil sa iyo, na nangakit sa anak ko, hindi siya maghahangad ng isang babaeng may asawa. Eksakto. Ako ang unang humawak ng pana. Gumastos ka para sirain ang pangalan ko. Ano na problema sa mga anak ninyo? Bulag ba kayo? Mas gugustuhin ninyong mga babae ang pagtatakip sa mga pagkakamali ng inyong mga anak, pagbaluktot ng katotohanan, at paglabag sa katarungan. Diyos ko, malaki ang pinagdaanan ni Suksinyu. Malinaw na siya ang biktima, pero tinitiis niya ang pang-aabuso ng mga pamilya ng mga biktima. Walang puso ang grupong ito. Inamin ni Mr. G sa publiko na siya ang salarin. Pero hindi ninyo siya isasakdal. Si Sushinyo lang ang sisiin. Basura si Sheng Huinan. Pinapunta ang sariling asawa sa kama ng iba. Tumahimik kayo. Kung ang anak mo ang nasaktan ngayon, makakapagsalita ka pa ba ng ganyang kadalian? May tamang moralidad sila. Hindi tulad ng klase ninyo, mabait na bata. Mabuti ang sinabi. Humuhukay ka sa sarili mong libingan. Papunta na si English G. Sigurado ka bang gagawin ito rito? Aatakihin mo ako. Ako, Sa dami ng mga saksi, gusto mo bang pumunta sa pulis? pero, Lumipat muna tayo. tulong, dalan siya. Ngayong araw, pagsisihan niyang ipinanganak siya. Regret being born. Hawakan siya. Bitawan ninyo ako. Tapos na si Suksinyu. Pagharap sa tatlong bruhang ito, sino ang nakakaalam kung paano nila siya pahihirapan? Hanapin si Gigi. Nasa panganib si Suksinyu. Sagipin mo siya, bilisan mo. Nasaan siya? Tingnan natin kung sino ang makakasagip sa'yo ngayon. Kung tatalikuran mo kami, isang resulta lang ang magiging. Hindi ka aalis dito ng buo. Ang mga salitang iyan mismo ang gusto kong sabihin. Hindi ka tumor. Mukhang malamig siya dati, pero pakitang tao lang pala. Sa wakas, hindi ka pala ganoon ka-inosente. Ikaw, Marami kami. Anong kinakatakot mo? Sumugod. Bakit nakatayo lang kayo dyan? Tara na, tirahin si Sanli. Narinig mo ba yan? Magpatuloy ka. Anong gagawin mo? Magre-rebelde ka? Kami ang mga employer. Siya ang tunay na target. kung kulang ang pera, babayaran ko ng 10 beses. 10 beses. Huwag mo akong saktan. Huwag mo akong saktan. May isang bagay kang sinabi ng tama. Ang mga kasalanan ay dapat bayaran. Ito ang pinag-aralan mo. Munting babae, hindi makilala ang tama sa mali. Pasok sila. Huwag mo akong saktan. Suksinyu, alam mo ba kung ano ang halaga ng pag-insulto? Sa tatlong maharlikang pamilya ng Jiangzhou. Sa iyo, Iminumungkahi ko, pakawalan mo kami ngayon, at lumuhad para humingi ng tawad. Kung hindi, hindi ka patatawarin ng asawa ko. wala ng oras. Nagmamataas ka pa rin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang magwawakas sa iyong lahi ay hindi si Jian Li, kundi ako. Huwag mo akong hawakan. Hindi ba't napakamataas mo? Pinapaluhod mo pa ako para humingi ng tawad. Nagkamali ako. Ang isang mapagpatawad na tulad mo ay hindi magtatanim ng galit. Pakawalan mo na lang ako. Gawin mo ang gusto mo. Huwag mo akong hawakan. Ayokong maging pangatlo. Nakikiusap ako. Huwag mo akong hawakan. Kami rin. Tapusin na natin ito. Bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon. Tawagan mo ang mga asawa ninyo. Sabihin mo kay Sheng Huinan na mag-ipon ng 1 bilyon kung ang Shengshi Group ay tatanggap sa perang ito. Pakakawalan ko kayo. Hindi ba tinalikuran ka ni Sheng Wainen? Bakit ka magpapondo para sa kanya? Gusto mo bang mapanatili ang dila mo? Oo, oo. Iyon, ang pamumuhunan na ito. Mababawi ba natin ito? Pera o buhay, pumili ka ngayon. Buhay ang pipiliin ko. Buhay, tatawag ako. Tatawag ako ngayon din. Ako rin. Tatawag ako. Nakidnap kami. Makipag-ugnayan ka agad kay Sheng Wainen tungkol sa 1 bilyong pamumuhunan. O maghihiwalay tayo. Hanapin mo si Sheng Huainen. Binibining Wainen. Yung 3 babae. Talaga bang kinuha nila si Sushinyu? Wala si Mui ngayon. Desidido na ang bata. Mabuti. Ngayon, makapagsalita na ako ng buong tapang. Sheng Huainen. 3 senior director. Hindi naman kita na-offend, di ba? Kami, gusto naming mag-invest sa'yo. $1 bilyong. Ipadala agad ang pondo. Napakaganda. Wainen. Maliligtas ang Sheng Group. Perfecto. Parang ang langit mismo ang tumutulong sa akin.
Ngayon ay, sinunod na namin ang utos mo. Palalayain mo ba kami? Pakiusap, palayain mo kami. Binibini, dumating na si Gigi kasama ang mga tao. Dalhin mo sila sa ibaba. Opo. Galaw. Huwag. Pakiusap, palayain mo kami. Gising na. New moon. New moon. Gising na, mabilis. Jai. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Akala ko hindi na tayo muling magkikita. Magiging maayos ka. Dadalhin kita sa ospital. Jian Li. Kung magpapatuloy ka sa ganito, hindi ko mapipigilan. Ang patawarin ka. Doktor, kumusta siya? Maliliit na sugat lang. Gagaling din sa paglipas ng panahon. Maliliit na sugat lang ito. Mukhang malubha ang kanyang mga sugat. Yamang maliliit na sugat lang ito. Hindi ko na istorbo si EJ. Huwag kang gumalaw. Gamutin muna ang mga sugat bago umalis. Sino ang gumawa nito? Sino pa ba kundi? 3 pamilyang mafia ng Jiangzhou. Baog ang kanilang mga tagapagmana. Ginagantihan nila ako. Nasaan sila? Hindi ko alam. Nawalan ako ng malay dahil sa pagpapahirap nila. Baka natakot silang gumaling ako. Kaya tumakas sila. So Shinyu, ano ang itinatago mo? May something ba sa mukha ko? Dumi ba sa mukha ko? Pagod na ako. Kailangan kong magpahinga. Lulutuin ko ng bird's nest para sa'yo. Putulin ang lahat ng ugnayan sa 3 pamilyang Jiang. Ganap na, sa loob ng 1 buwan. Gusto kong mabangkarote sila. Ito si Gigi. Itim na uniforme. Ihatid mo ako sa bahay. Ginang, Leo, nasaan si Minyo? Jai, nag-abroad na po si Giti, Mingyu. Bago siya umalis, nag-iwan siya ng mensahe para sa inyo. Ang huling litrato na kinunan namin. Sabi niya, kapag nami-miss ninyo siya, pwede ninyo itong tingnan kahit kailan. Oh, nga pala. Kunin mo ang pinakamagandang klase ng bird's nest. Ako mismo ang maghahanda. Nauunawaan ko po. Halika rito. Inumin mo habang mainit-init pa. Hindi na kailangan, EJ. Para ito sa ginang ng bahay. Hindi dapat ako ang uminom nito. Ano ang ibig mong sabihin? Literal. Mahirap pa intindihin. Anong problema mo? Bigla ka na lang naging napakaisang tabi. Baka naman ako na ang kapalit niya. Sa paningin ni EJ, paulit-ulit kang nagtatanong kung na-inlove ka na sa akin. Ano sa palagay mo? Ginang, narito po ako para ihatid kayo. Binibini Mingyu. Binibini Mingyu. Ano iyon? Napaibig na naman ba kayo kay Gigi? Impossible. Ang lalaking ito nataksil at walang katapatan. Bulag ako noon para mapansin. Pero naniniwala ako na tapat si Gigi sa inyo. Marahil ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali. Ang lapit-lapit na ninyo. Ano pa ang pwedeng ipagkamali? Ang reaksyon ninyo ay hindi galit, parang selos. Black suit. Bumalik ka sa pamilya Sheng. Kung iyan ang gusto ninyo. Hindi na kailangan, EJ. Para ito sa ginang ng bahay. Hindi dapat ako ang uminom nito. Baka dahil sa litratong ito. Ate Huainen. Binabati kita sa pagkakakuha ng pondo, 10 bilyon. Hindi mababang karote ang kumpanya. Patuloy na tumataas ang presyo ng stocks. Hindi na natin kailangang matakot kay Jian Li. Hintayin nating dumoble ang presyo ng stocks. Ililiquidate ko ulit sila. 100 bilyon magiging 200 bilyon. Huainen. Ang sweet na si Sushinyu. Ngayon, naintindihan na niya. Napagplanuhan mo na ba kung kailan tayo ikakasal? Sino ang nagsabing ako ang third wheel? Sushinyu. Buhay ka pa pala. Isang multong naghihiganti. Sayang naman. Nabigo ko na naman sila. Huainen. Huwag mong pabayaang ang babaeng ito. Ang makasama mo, sisiraan ka lang niya.
Tama si Shen Sinyi. Kapag malapit ka sa kanya, may malaking problema. Maghiwalay na tayo. Aalis ka ng walang dala. Mula ngayon, magkahiwalay na tayo. Asawa, hindi ba sinabi sa'yo ng mga investor mo na ang isa 0 bilyon ay dahil sa akin? Para sa'yo ba talaga ang investment na yon? Mahal na mahal kita. Gusto mo ba talagang makipaghiwalay? Dahil ikaw. Su Xinyu, sinaktan mo ang mga tagapagmana ng 3 malalaking pamilya. Ginawa mo silang baog. Paano sila mag-i-invest sa Sheng Group? Huwainin, huwag kang maniwala sa babaeng ito. Niloloko ka lang niya. Asawa, pinakidnap ko ang 3 babaeng yon. Natakot sila. Gusto kong mag-invest para sa'yo. Tingnan mo. Sagipin mo ako. Subsinyu, ano ba talaga ang motibo mo? Gusto mo ba talagang tulungan ako? Tulungan ka. Anong motibo ang mayroon ako? Asawa, dahil mahal kita, hindi ko ibibigay ang Sheng Group o ang posisyon bilang asawa sa kanya. Su Xinyu, tigilan mo ang pagpapanggap. May masamang balak ka talaga. Huwainin, huwag kang maniwala sa kanya. Huwag kang mahulog sa bitag niya. Niloko kita. Asawa, ganoon din ba ang iniisip mo? Ang kapal talaga ng mukha mo. Kung makikipaghiwalay ka sa akin, ang isa 0 bilyong iyon, kailangan nang ibalik. Mahal, huwag na tayong maghiwalay. Mas pagbubutihan ko ang pagtrato sa'yo. Sinusumpa ko, hindi na ako, makikipag-ugnayan sa babaeng ito. Ayos ka lang ba? Sheng Huwainin, 3 tao lang ang hindi makakatagpo. Kung gusto mo talaga, ang isa 0 bilyong halagang iyon. Patayin mo siya. Makinig kayong lahat. Bukas na ang stock market. Bumili na ng stocks ng Sheng Group, gumastos ng 100 bilyon sa loob ng 3 araw. Paangatin ang presyo ng stocks ng 10 beses. Mr. Sheng, masyadong mapanganib ang operasyong ito. Walang totoong negosyo. Kapag tumigil ang mga pamumuhunan, ang presyo ng stocks ay magsisimulang bumagsak. Tanggal ka na. Lumabas ka. G. Sheng, bukas na ang merkado. Bilhin ang lahat. Isang shell company ang nangahas na magpataas ng presyo ng stocks. Mawawalan ka rin ng lahat sa huli. Miss, gaya ng inaasahan mo, si Sheng Huwainin, na may 100 bilyon sa kamay, hindi magpapaunlad ng mga industriya. Gusto niyang manipulahin ang merkado. Akala niya siya ang mastermind. Hindi niya alam, pumasok na siya sa stock market. Iyon ang aking biktima sa linya. Miss, ano ang susunod? Wasakin sila. Una, gawin silang baliw. Bumili ka agad ng shares ng Sheng Group. Dagdagan ng 10 beses ngayong araw. Gusto ko ng isa 0 bilyon. Tapos tapusin sila. Huwainin, huwag mo siyang pansinin. Ano ng problema? Hindi ako bibitaw. Xinyu Su. Kaya ito pala ang tunay mong pagkatao. Ang tunay mong layunin ha. Gusto mong gamitin ako para maalis si Shen. Para magamit ko ito. Para kontrolin ako. Kung maalis mo lang sila, babalik tayo sa dati. Isang magandang buhay. Ano nang mali doon? Xinyu Su, baliw ka. Kuya Huwainin, huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling siya sa'yo. 3 segundo. Piliin mo ako. Pera. O siya pa rin? Kuya Huwainin, niloko ka niya. Sinhi, Hindi ba't ganyan ang sinabi mo? Gagawin mo ang lahat para sa akin. Huwainin Sheng, halimaw ka. Hindi ako magiging third wheel. Sinhi Shen, may utang ka kailan? Ang isa 0 bilyon na nakuha mo lang, dapat akin yon. Ayaw kong maging third wheel. Mahal kita, Sinhi. Kuya, nakikita mo, ang kaibigan mo. Isasama kita pababa. Xinyu Su. Ipinagbili ka niya sa 3 pamilya. Gusto kanyang saktan. Anong sinabi mo? Ijay, hindi pagkakaintindihan lang yon, Ijay. Binalaan na kita. Kung mangangahas kang saktan sila ulit, kukunin ko ang buhay mo. Ijay, huwag mo akong galitin. Hindi ako, talagang hindi ako. Sinhi Shen, ang babaeng yon. Gigi, hindi ako. Si Huwainin Sheng. Sinadya niyang planuhin ito. Pinatalsik ka niya sa partido. Sinusubukan din niyang saktan ka. Tingnan mo ang mga kamera ng hotel. Ikaw, babaeng yan, tumahimik ka. Huwainin Sheng. Dahil wala nang daan palabas, maglaban tayo hanggang kamatayan. Ikaw na babaeng yan. Lahat ng ideya ay galing sa'yo, tapos ako ang sinisisi mo. Tama na. Mahal, iligtas mo ako. Ayokong maging kabit, mahal.
Luna, paulit-ulit kang sinasaktan ng taong ito. Hindi ko siya palalayasin ngayon. Hindi pa natin pwedeng patayin si Sheng Huinan. Kung hindi, masisira ang plano ko. Sandali lang. Huinan, gusto mo ba talaga akong patayin? Siyempre hindi, mahal. Mabuti naman ang trato ko sa'yo palagi. Paano ko magagawa yon? Sinasaktan ka. Jai. Pinagkakatiwalaan ko siya. Nakikiusap ako, tumigil ka na. Pinagkakatiwalaan mo siya, asawa ko siya. Buong-buo ang pagmamahal ko sa kanya. Ano man ang gawin niya sa akin, palagi ko siyang patatawarin. Kaya mo bang talagang patawarin? Hindi kailanman. Bitawan mo ako. Asawa, tulungan mo ako. Mas pagbubutihan ko ang trato sa'yo mula ngayon. Asawa. Jai. Pakawalan mo ang asawa ko. Ito ay usapin ng aming pamilya. Sinabi ko, bitawan mo siya. Kung gusto mo siyang saktan, ako muna ang patayin mo. So Shinyu, ano ang sinabi mo? Jai, ako si Suxinyu. Wala kang halaga sa akin. Huwag mong saktan ang sarili mo dahil sa akin. Maliban na lang kung nahulog ka na sa akin, ang kapalit na ito. Imposible. Sa buong buhay ko, si Sumyo lang ang minahal ko. Huwag kang makialam sa mga usapin ko. Lumabas ka. Sige, nagpakialam ako. Aalis na ako. Mahal, salamat sa pagsagip mo sa akin. Talagang, dobleng pagbubutihan ko ang trato sa'yo. Mahal, umalis ka na agad. Hindi ligtas ang bahay na ito. Unpredictable si Jianli. Kung bumalik siya, delikado tayo. E di sabay tayong umalis. Para akong tumor. Hindi na ako makakatakbo. Umalis ka na ngayon. Pagkatapos nito, magkikita ulit tayo. Mabuti. E di aalis na ako. Hintayin mo ang mensahe ko. Miss, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Miss, masyado kang mahigpit kay EJ. Masyadong malupit, di ba? Karapat dapat sa kanya yon. Sino ba naman ang nag-utos sa kanyang magpadalawang isip? Naglalaro sa dalawang panig. Nangangahas pang magkomento. Mahalin mo na lang ako ng maayos. Naiinis ka sa akin. Pero siya, parang hindi ganoong klaseng tao. Siguro, nagkakamali ka. Mohi. Kung totoong nahulog ang loob ko sa kanya, sisisihin mo ba ako? Lalaking hindi tapat. Sino? So Shinyu, ikaw pala. Manloloko. Huwag mo akong hawakan. Bastos ako. Bakit mo ako tinatawag na walang kwentang tao? Lagi mong sinasabi na hindi mo malilimutan si Sumuhe. Ngayon, magkasama na kayo ng bagong nobya mo. Ngayon, umiibig ka na sa kapalit niya. Anong pinagsasabi mo? Kailan ako nagkaroon ng nobya? Umiibig? Malinaw ang ebidensya. Ano pang kailangang ipaliwanag? Kapatid ko siya sa dugo. Magkapatid. Kailan ka pa nagkaroon ng kapatid? Si Mingyo at ako ay magkapatid sa ama. Hindi alam ng iba. Nagkakamali ba ako? Bakit mo siya binigyan ng singsing? Anong ibig mong sabihin? Paano mo nalaman ang insidente 10 taon na ang nakalilipas? Ikaw si Mew. Ako. Ikaw si Mew, di ba? Sagutin mo ako. Mahalagang panahon ito para maghiganti. Hindi ko maaaring ibunyag ang tunay kong pagkatao. Jai, paulit-ulit kong sinabi sa'yo, hindi ako si Sumyuhi. Imposible. Naalala mo ba ang insidente 10 taon na ang nakalilipas? Marunong siya ng martial arts. Nawala ang pamamaga ng kanyang binti. Kung hindi si Mew, paano mo ito ipapaliwanag? Jai, dahil minahal mo ang kapatid ko, hindi kita sisishin. Kapatid mo? Ang totoo, si Sumuhe ay aking kambal na kapatid na babae. Magkamukha kaming magkambal. Noong 5 ako, dinala ako ng mga trafficker. Tinuruan niya ako ng sanda. Ngayon, gumaling na ang mga binti ko. Bakit ka magpapanggap na may sakit kung malusog ka naman? Nagpanggap akong may sakit para linlangin si Sheng Huinan. Hindi lang para sa akin ang paghihiganti, kundi para rin sa kapatid ko. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig mong sabihin, ang kaso ni Mew, may kinalaman kay Sheng Huainan. Nagalit si Sheng Huinan sa kapatid ko. Pinutol ang pondo at binalak siyang patayin. Ang kapal ng mukha niya. Sa mismong araw na iyon, ang kapatid ko ay nakaranas ng 3 aksidente. Nasa nakaraang linya na. Hindi ito aksidente. Kaya nga ako nagtitipon ng ebidensya. Kung totoong pinatay niya si Mew, wawasakin ko siya. Madali lang ba akong lokohin? Hindi ko inakalang ang malupit na EJ ay maaaring maging romantiko rin. May negosyo. Aalis na ako. Imbestigahan agad si Sumyu, ang mga record ng aksidente noong araw na yon. Opo. Porsyento ng pagtaas ng stock. G-Sheng, patuloy na tumataas ang presyo ng stock sa ganitong bilis. Maaaring tumaas ng 10 beses sa isang araw. Magaling. Sa wakas, nagwagi ang katarungan. Bilhin lahat gamit ang 100 bilyon. Nauunawaan.
Ji Sheng, kumita na tayo ng 50 bilyon. Bukas, 10 beses pa tataas. Magiging milyonaryo ka. Mayaman na ako. Ang yaman mo, magiging kapantay na ni Jian Li. Eksaktong kapareho niya. Sino ba akala ni Jian Li? Sasapawan natin siya ng 10 beses. 10 o 100 beses na mas magaling. Syempre, ang galing mo. Malinaw sa amin lahat. Magaling. May promotion at increase ka. Salamat, Ji Sheng. Mag-focus ka lang. Boss, 10 bilyon ang pumasok sa merkado. Naghihintay ng susunod na utos. Tataas ang presyo ng stocks bukas. Payuhan mo siya, dagdagan ang leverage ng 10 beses. Si Sushinyo ay housewife lang, pero henyo sa stock market. Paano kung makawala si Sheng sa bitag? Siya ay sakim at ambisyoso. Kailangan lang ng maliit na pain. Tiyak kakagat. Naiintindihan. Sheng Huinan, ang pagkalugi ng lahat ay simula pa lang. Jai, bakit ka lumapit sa pamilya Sheng? Hindi mo man lang nabanggit dati. May asawa na ako. Wala ka bang sense of boundaries? Ma'am, nagluluto ng sabaw sa kusina. Sige, Kailan luto ang sabaw? inihahanda na ngayon. Tinuruan ka ba ng ate mo tungkol sa stocks? Marami siyang itinuro sa akin. Hindi ba ako pwedeng manood? AJ, ano ito? Niloko mo ako kahapon. Muntik mo na akong matrap. Hindi kita maintindihan. Muhi. Akala ko niloko kita noon. Kaya bigla kang umalis? Hindi kita kailanman pinagkanulo. Bakit ayaw mong aminin? Hindi mo na ba ako mahal? Patawarin mo ako, Ali. Ngayon, gusto ko lang maghiganti. AJ, nagkamali ako sa'yo. Huwag mong gawin ito. Muhi. Huwag mo na akong iwan muli. Ayos ka lang ba? Iiwan mo na naman ba ako? Pasensya na, Ali. Ngayon, hindi na kita nakikilala. Hindi ako iyong tunay mong kapatid. Imposible, kung hindi ikaw. Kanina mo lang sinabi. Inaamin ko. Kanina, noong, ako'y nagpadalos-dalos. Patawarin mo ako. Magkunwari na lang tayo, na walang nangyari. Ikaw. Kung gusto mong magkunwari, sa isabayan kita. Ginang, Sheng, sabi kang mapalayo sa akin, natatakot kang malaman ng asawa mo? Ano pa ba ang binabalak ng lalaking iyon? Malapit nang umuwi ang asawa ko. Umalis ka na. Nakabihis ka na at nagiging malamig ka na. Hindi mo na ako kilala pagkatapos nating magkama. Sino ba talaga ang probinsya nung ito? Ang kapal ng mukha mo. Ayos na ayos ako. Mahal, uwi na ako. Ikaw, Tumahimik ka. Ang asawa ko. Ikaw ang swerte ko. Yayaman ako. Huwag kang lalapit. Ano ng problema? Ako, parang nilalagnat ako. Ah, sige na nga. Kaninong cellphone yan? Akin. Sabi ko walang insurance. Tumigil ka sa pagtawag. Paalam. Mga ahente ng insurance ay tuloy-tuloy sa pagtawag. Ah. Kaninong cellphone yan sa ibabaw ng aparador? Sa kwarto mo. May iba bang tao? Madam, naiwan ko ba ang cellphone ko dito? Nandoon. Heto na. Nitong mga nakaraang araw, madalas kong mailapag ang mga gamit. Ang asawa ko ay tiyak na may nakakahawang virus. Sige, kukuha ako ng doktor para sa'yo mamaya. sorpresa. Hindi pa handa ang sabaw sa kusina ko.
Magaling na artista talaga si Ginang. Sheng, sayang at hindi ka artista. Bilisan mo, umalis ka na. Huwag mong sirain ang mga plano ko. Ano ang balak mong gawin ngayon? Sagutin mo ang tawag. Bakit ka namumula? Walang hiya ka. Jai, narito na ang resulta ng investigasyong hiniling mo. Magsalita ka. Nakolekta na namin ang mga bakas ng dugo mula sa eksena ng krimen. Kumpirma ng DNA analysis na kay Imamuhi ang mga ito. Shengang, imposible. May mali siguro. Hindi ito maaaring totoo. Huwag kang masyadong malungkot. Muhi. Muhi. Jai, Buti na lang at naghanda ka ng mga sample ng dugo noon pa, kahit na may ebidensya. Pero si Gigi ay siguradong nagdududa sa pagkatao mo. Ali, patawarin mo ako. Maghintay ka lang ng konti. Maghanda ka agad ng 5 bilyon. Sa tuwing magtitinda si Sheng Huinan, sugod, gusto kong mabilis at ganap na tagumpay. Naiintindihan. Ji Sheng. Umakyat ng 8 puntos ang shares ng kumpanya ngayong araw. Sa ganitong bilis, maaari itong tumaas ng 10 beses. 10 beses. Di magiging bilyonaryo ako. Kung mas maraming leverage, magiging trilyonaryo ka. Trillion, di wala na akong dapat katakutan. Tapos na ang seremonya ngayong season. Ji Sheng. Tayo. Dagdagan natin ang leverage. Hindi pwede. Paano kung bumagsak? Tingnan mo ang trend ng paglago. Walang tsansang malugi. Kumita ngayong araw. Ibenta bukas. Garantisadong kita. Maging bilyonaryo sa isang araw. Ang mga oportunidad na ganito, hindi na mauulit. Dagdagan. Ang leverage. Ipatinda ang lahat. Oo. Miss, ang 10 bilyon ni Sheng Wainen ay maliliquidate sa madaling panahon. Hindi lang bangkarote, kundi may first billion na utang. Ang mga partner ni Sheng ay mag-i-inject lang ng pondo para iligtas ang gastador na ito. Napakagaling ng plano mo. Hindi dahil sa perpektong plano ko, kundi sa kanyang kasakiman, ang humuhukay ng sariling libingan. Ano ang nangyayari? Umaakyat kanina. Bakit biglang bumagsak? Ji Sheng. Masyadong mabilis ang pagbagsak ng stocks. Na margin call ang account mo. Ano? Nawala ang 10 bilyon ko. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Bakit mo ginawa ito? Magsalita ka. Ikaw ang dahilan ng pagkawala ko. Hindi ko problema yan. Ikaw ang gumawa ng lahat ng desisyon. Ngayong nalulugi ka, ako pa ang sinisisi. Hindi ko ito palalampasin. Impossible ito. Mabubuwag na ba ang kumpanya? Tingnan mo ang sitwasyong ito. Maghahanap na ako ng ibang trabaho. Lahat, labas. Umalis kayo. Bilis, umalis na tayo. Lahat kayo, labas. Sheng Huinan, ang impyerno mo. Nagsimula na. Sheng Wainen. 3 tao. Suntukin mo ako. 3 boss, patawarin niyo ako. Huwag niyo akong sasaktan. Patawarin niyo kami. Tigilan. Ginoong Sheng, narinig ko. Na inubos mo ang lahat ng aming puhunan. Ng lubusan. Saan ka pupunta? Ginoong Zhang. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Hindi yan totoo. Tumigil ka sa kakabulada. Pinutol ng pamilyang G ang ugnayan sa atin. Kung hindi mababalik ang perang ito, lahat tayo ay mabubuwag. Mas mabuting isauli mo na lang ang pera. Kahit 1 sentimo, huwag mong babawason. Kung hindi mababalik ang pera, pagsisisihan mo to. Ako. Mayroon pa akong. Kukolekta ako ng pera ngayon. Pwede bang bigyan mo pa ako ng ilang araw? Binabalaan kita. Huwag mong isiping tumakas. Lahat ng labasan sa Jiangzhou ay binabantayan ng aming mga tao. Kung hindi mababalik ang pera, 300 lang ang pwede at isa. Alam ko. Hindi ako tatakbo, hindi talaga. Para sa kapakanan ng mga magulang mo, bibigyan ka pa namin ng 3 araw. Kung hindi makakalap ng pera, kahit ang haring langit, ay hindi ka may iligtas. Naiintindihan ko. Umalis ka. Tapos na. Sa ganitong maikling panahon, saan ako hahanap ng 10 bilyon? Dinukot ni Subsinyo ang 3 mayamang babaeng yon. Kunan mo siya ng pera. Subsinyo, Madam, malas, may natanggap akong balita. Nakatakas ang 3 madam na yun. Paano mo ito napabayaan? Kung makatakas sila, anong pananakot ang gagawin sa 3 pamilya? nakatakas ang mayamang babae. Paumanhin, madam, kukunin ko sila. Ngayon, sa ganitong maikling panahon, hindi sila uwi. Pakiusap, wag mong hayaang. Marinig ito ng asawa ko. Hihiwalayan kaya niya ako.
masama ang trato sa iyo ng binata, pero nananatili kang tapat sa kanya, hanggang tumanggap ka ng saksak para sa kanya. Naging sulit ba? Siyempre naman, asawa ko siya, mahal ko siya, anuman ang gawin niya sa akin. Palagi ko siyang patatawarin. Talagang minamahal niya ako ng lubos. Mahal. Asawa, hindi ba't nag-o-overtime ka? Bakit ka biglang umuwi? Mahal, may problema ang kumpanya. Hindi na tayo pwedeng manatili dito. Kailangan nating lumipat. Bakit? May utang ako na 0 bilyon. Kung hindi makakalap ng pera sa loob ng 3 araw, lahat tayo ay nasa pangan. Kaya, magtago ka muna. Mahal, anuman ang mangyari, kasama kitang haharapin yan. Hindi ko kayang mag-ipon ng ganoong kalaking pera. Hindi sila basta-basta bibitaw. E di kausapin mo ang mga magulang mo. 10 bilyon ang pera nila. Impossible to. Ilang taon ko nang pinamamahalaan ang grupong yon. Paano ko makokontrol ang ganoong kalaking halaga? Panoorin mo tong video. Suksinyo, para makalikom ng pondo para kay Sheng Huinan. Ginipit pa nila kami. Nababaliw ka ba? Walang pera. Humingi ka sa biyenan mo. Nagbenta sila ng shares bago magretiro. May tinatagong 10 bilyon sila. Mga dekada nang pinamamahalaan ng biyanan mo ang Sheng Group. Bakit ngayon, ubos na ang Sheng Company? Nakamkam na lahat ang pera. Ang dami ko nang pinagdaan ng hirap. Mga magulang ko pala ang may kasalanan. Mahal, wag ka muna magalit. Makukuha natin ang 10 bilyon para sa'yo. Pumayag ang mga magulang ko. Hindi sila mananahimik. Tama ka. Hihinin ko na ang pera ngayon. Miss, sinabi mo, ang mga matatandang yon ay magbibigay sa atin ng pera. Siyempre, hindi. Nakikita nilang gumuguho ang kumpanya. Walang pakialam ang mag-asawang Sheng. Makasarili ang pamilyang Sheng. Kung hindi ibabalik ng mag-asawang Sheng ang 10 bilyong ito, ang plano natin ay mabibigo. Aalisin ni Sheng Huinan ang lahat ng hadlang, kasama ang kanyang mga magulang. Ito ang estratehiya ko. Nagpakasakit ako para sa kumpanya, habang kayo'y masayang nagpapakasasa. Tama na, ang sarap talaga. Bakit ka biglang dumalaw ngayon? Tatay, nanay, namiss ko kayong dalawa. Nagkagulo ka na naman? Tatay, nanay, malaki ang pagkakamali ko ngayon. Kailangan niyo akong iligtas. Anong nangyari? Bawasan mo ang boses mo. Kasi, nawala ko ang 10 bilyon sa stocks. Ang perang ito ay pag-ari ng 3 malalaking pamilya sa Jiangsu. Kung hindi mababalik sa loob ng 3 araw, papatayin ako. Paano nangyari to? Aray, Walang utang na loob. 10 bilyon yan. Nawala mo lang? Paano naging ganito ang anak ko? Diyos ko, Bubugbugin kita. tatay, ako lang ang tagapagmana mo, ang ika-9 na henerasyon. Hindi mo naman pababayaan si San Bujio, di ba? bakit hindi natin? Tumahimik ka dahil sa pagpapalayaw mo, nasira siya. Ngayon, wala nang silbi. Kasalanan mo itong lahat. Tatay, Hindi naman nagmamadali ang anak natin. Kakausapin ko ang tatay mo. Mahal. Giliw. Alam ko ang iniisip mo, pero wala talagang pag-uusapan. Hinaan mo ang boses mo. Sinta, kahit hindi magaling si Wainen, anak pa rin natin siya. Ibigay mo na lang ang 10 bilyon. Imposible, ang perang ito ay bunga ng buong buhay ko. Kahit may utang na loob, masyadong malaki ang 10 bilyon. Hindi ko kayang sustentuhan ang mga walang kwenta. E ano ngayon? Ililibing natin ang sarili nating anak. Siya ang may gawa nito. Sayang na bata, sa pagbukang liwayway, maaga kang ipinanganak. matandang gago, wala kang pakialam kung mamatay ako. Nanay, ano ang sabi ni tatay? Ang card na ito ay may 50 milyon. Kunin mo ang perang ito at magtago sa ibang bansa para maiwasan ang gulo. Ma, kahit ikaw, hindi mo ako tutulungan. Gusto mo akong iwan sa kaunting pera lang. Ano, nagrereklamo ka pa rin? Ibalik mo kung ayaw mo. Tay, hindi ako nagrereklamo. Nagastos ko na ang pera. Lahat ng labasan sa Jiangsu ay kontrolado ng 3 pamilya. Hindi ako makatatakas. E ano ang dapat nating gawin? Ma, ang 1 bilyon mula sa pagbebenta ng stocks. Kunin niyo ang perang iyon. Makakapagligtas iyon sa akin. Ma, papanoorin mo ba akong mahulog? Wala tayong pera. Ang 50 milyong ito ay ipon namin sa buong buhay. Tanggapin mo o hindi. CJ, aalis ako sa eroplano ko bukas. Dapat kayong pumunta para magpaalam sa akin. Bukod pa riyan, baka hindi na ako bumalik. Pupunta kami. Matanda, ang kalupitan mo. Huwag mo akong sisihin kung maging taksil ako. Hello, Yang Anzang, may pera na ako ngayon. Pwedeng makahiram ng ilang tauhan. Sheng Wainen, pwedeng magpahiram sa iyo ng tauhan, pero walang daya. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko ang 1 bilyon sa pagkakataong ito. Miss, na-intercept namin ang tawag ni Sheng Zonnan. Plano niyang atakihin ang mag-asawang Sheng. Maghanda na para manood ng palabas. Miss, may iba pa. Tungkol kay Mr. G. Ano ang nangyari sa kanya? Simula nang kumpirmahin ang mantsa ng dugo sa lugar ng aksidente. Palagi na lang siyang umiinom ng mag-isa. 40 degrees Celsius ang lagnat pero ayaw magpa-ospital. Walang makakapagpabago sa isip niya. Miss, mayroon na siyang pinapahalagahan. Muhi, pasensya na. Tumigil ka sa pag-inom. Mainit na mainit ka. Sumama ka sa ospital. Iwanan mo ako.
Ako, pinapahalagahan pa rin kita. Sumama ka sa akin. Huwag mo akong hawakan. Akala ko ikaw siya. Nabigo ako kay Muhi. Lee, tingnan mo ako. Ako si Sumyuhi. Muhi, Pupunta ka ba sa ospital? Makinig ka sa akin. hindi ikaw si Mew. 3 taon nang wala si Muhi. Niloko mo ako. Hindi ako nagsisinungaling ngayon. Ako si Sumyuhi. So Shinyu, huwag mong isipin na mapapalitan mo siya. Ang puso ko ay kay Muhi. Naiintindihan mo ba? Jian Lee, bakit hindi ko naunawaan noon pa? Ang tigas ng ulo mo. Jian Lee, bitawan mo ako. Ang amoy ni Muhi. Tulong. Miss Su, Dalhin si Miss G sa ospital. Ginang Su, buong araw ka nang hindi natutulog. Dapat kang magpahinga. Ano ang sabi ng doktor? Hindi pa siya nagkakamalay. Sabi ng doktor, sobrang stress si Ginoong Jay. Kapag nakapagpahinga siya, bababa ang lagnat niya. Mabuti naman. Gagawa pa ako ng lugaw. Mainom niya kapag nagising siya. Ginang Su, baka naman nahuhulog ang loob mo kay Ginoong Jay. Ginang Shen, pwede ka nang umalis sa ospital. Walang lakas ng loob si Shen Xingyu. Su Xinyu, Sheng Wainen. Kung hindi sa kanan ng puso ko, isa na naman akong biktima ninyong dalawa. Plastik kang tao. Hindi ko makakalimutan ang pagtrato ninyong ito sa akin. Sumpa ko, hindi na ako muling magiging tao. Mga nakaitim, nasa Rengsin Hospital si Shen Xingyu. Paikutin mo ang mga tao mo. Gusto kong subaybayan ang bawat kilos niya. Nauunawaan. Ginoong Jay, gising ka na. Ako lang ang nandito. At nagkukunwari ka pa rin si Muhi. Ganap mo akong nilinlang. Lee. Lee, gising ka na. Nagluto ako ng lugaw para sa iyo. Inumin mo habang mainit-init pa. Ginang Sheng, kontrolin mo ang sarili mo. May asawa ka na. Hindi ang kupang tawag na yan. Hindi mo pa rin ako pinagkakatiwalaan. Tigilan mo ang pagpapanggap. Kahit na magaling kang magpanggap, hindi mo kailanman mapapalitan si Muhi. Ikaw, Miss, umalis na ang mag-asawang Sheng. CJ, alam ko. Lee, may aasikasuhin ako. Ikaw na ang umubos ng lugaw. Ako, Ginoong Sujay, si Miss ang nag-alaga sa inyo. Buong araw na hindi natulog, ito ay hindi nakatanggap-tanggap. magaling sa pang-aakit at panlilinlang. Ako na ang aalis. Lumabas ka. Lee, subukan mo itong lugaw na espesyal kong ginawa. Chen Chi, ihanda ang papeles para sa paglabas. Miss, hanapin ang lokasyon ni Sheng Wainen. Umalis na tayo. Oo. Mahal, mamamatay ka ngayong gabi. Kapag umalis ang mga Sheng sa bahay nila, dalhin sila rito kasama ang kanilang mga tauhan. Nakaposisyon na ang ating mga tao. Magaling, kunin ang kumpletong mga recording. Idokumento ang mga krimen ni Sheng Huinan. Nauunawaan, bitawan mo. Ano ang ginagawa mo? May mga utang si Shen Huinan. Hindi yon problema natin. Wala tayong pera. Ginamit at itinapon. Suntukin mo ako. Huwag, tigilan ninyo ang away. Kayong lahat, nakikiusap ako. Tigilan ninyo ang away. Kung patuloy kayong mananapak, may masasaktan. Huwag nang manapak pa. Tungkol ba sa pera ang hostage na ito? Ako ang magbibigay. Tanga. Ibigay mo ang 1 bilyon. Hahayaan kitang mabuhay. 10 bilyon. Wala akong ganoong kalaking pera. Ito ang liquidation ng Shen Group. Invoice na 1 bilyon. Pera mo o buhay mo. Sino ka? Bakit nasa iyo ang mga record ng Sheng Group? Baka naman, huwainin. Hahaha. Sa wakas, nakilala mo rin ako. Wala nang pagpapanggap. Ulol na matanda. Ibigay mo na ang pera ngayon din. Talagang walang utang na loob kang anak. Anong kasalanan ang nagawa ko para magkaroon ng anak na katulad mo? Bakit mo iniinsulto ang mga nakatatanda sa'yo? Ganito ako naging. Dahil sa'yo, ipapadala mo ako kahit saan para lang sa pera. Bakit hindi ko ito gagawin para sa pera? Pagkukulong sa kanila, ano nang mali sa pagnanais na mabuhay? Mahal, ibigay mo na lang sa kanya ang pera. Imposible. Ang 1 bilyon na iyon, ang pundasyon ng pamilya natin. Kahit mamatay ako para dito, hindi ko ibibigay sa'yo, walang utang na loob. CJ, ikaw ang may kagagawa nito. Gusto mo ng pera, ha? Dalhin mo na lang sa libingan mo. Nasa silid-aralan ang pera. Anak, Inay, pagkatapos mong makuha ang pera, pakawalan mo kami. ikaw ang tunay na magulang. Basta magbayad ka, mananatili kang minamahal kong magulang. Huwag. Huwag kang maniwala sa kanya, manahimik ka. 1 bilyon. Heto ang tseke. Nakatago sa pangalawang istante ng silid-aralan, sa loob ng pabalat ng pangatlong libro. Salamat, Inay. Kadiri ka, nakuha mo na ang pera, pakawalan mo na kami. Hahaha, bitawan. Gawin mo agad. Umakyat si Ginoo at Ginang Sheng sa hindi pa tapos na gusali. Nahulog at namatay ng aksidente ng gabing yon. Alam mo na ang gagawin, di ba? Opo, Huwag, anak, sapat na ang binayaran namin. bastos na bata. Gagambalain kita kahit sa kabilang buhay.
Itay, inay, magpahinga kayo ng payapa. Hanapin ang pera sa lumang bahay ng mga Shen. Sige po. Pumunta sa lumang bahay ng pamilya Sheng. Bago dumating si Sheng Huinan, kunin ang 1 bilyon bago pa siya. Naiintindihan. May 1 billion pa pala ang mga Shen. Akin ang kayamanang iyon. Miss, tumatawag si Mr. G. Mag-focus sa pangunahing misyon. Maging alerto dito. May update ba kay Sheng Huinan? Mag-report ka agad. Opo. Hindi pa rin matunton? May tracking firewall ang phone ni Miss Su. Kailangan pa ng oras. Bilisan mo. Afi, ipaalam sa lahat ng kasama. Malapit nang matapos ang mga araw ni Shen Xinyi. Bumili siya ng bagong lason. Malamang target niya si Miss Su. Bilisan niyo, ay unblock ang lokasyon ng phone ni Miss Su. Sige, Muhi. Nasaan ka na? Nahanap na. Nasa lumang tirahan ng pamilya Sheng. Lakad. Yung tatlo. Saan nakatago ang pera? Dito pala sa wakas. Huwag kang gagalaw. Sa loob ng 3 segundo, mababawasan ka ng isa sa mundong ito. Shen Xinyi, anong ginagawa mo rito? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ibigay mo sa akin ang tseke. Ito ay para sa iyo. Huwag kang lalapit. Array. Sa ganito lang, gusto mo rin akong saktan? Hindi. CJ, susundin ko ang gusto mo. Huwag. Ang pagpatay sa iyo ay magpapadumi lang ng aking mga kamay. Miss, nakarating na si Sheng Wainen. Papasukin mo siya, magsaya ka sa palabas. Suxinyu, anong ginagawa mo rito? Siyempre, para tulungan kang makuha ang pera. Ito ba ang 10 bilyon? Hindi ba ito ang pangarap mo? Ibigay mo. Akala mo ibibigay ko lang. Hindi ba masyadong madali iyon? Pakiusap, tumigil ka sa pagbibiro. Bilisan mo. Aray. 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 Gusto mo ng pera, magbayad ka ng kapalit. Hindi ka pala may sakit. Mahal. Ngayon, huli na ang lahat para mapagtanto. Ang cute-cute mo. Nagpanggap kang may sakit para lokohin ako. Para lang makapaghiganti. Tama ba? Pagmamahal, kahit sariling magulang ay sinaktan. Anong pagmamahal pa ang pinag-uusapan natin? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ano pang hinihintay mo? Pumasok ka na ngayon. Kunin mo sa akin ang setting yon. Ikaw ang tauhan ni Suxinyu. Boss, nandito sa drive na ito ang lahat ng krimen ni Sheng Huainen. Sabi mo, kapag ibinigay ko ang videong ito sa pulisya, ay upload ito online. Hindi lang ikaw ang mapaparusahan ng kamatayan, kundi mapapahiya sa buong bansa, mababasto sa publiko, hindi na makakabangon. Mahal, ikaw ay... Black uniform. I-post sa lahat ng social media. Gusto kong makita ng buong bansa ang pangit na mukha ni Sheng Huinan. Opo. Hindi. Huwag pakiusap. Aray. 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 Subukan mong gumalaw ulit, sisiraan ko ang kamang ito. New Moon, itigil mo na ito. Kapag nalik ang videong ito, masisira ako. New Moon. Sheng Huinan, wala ka ng pag-asang tanga. Suxinyu, asawa kita. Sinira mo ang kinabukasan ko. Ano ang mapapala mo? Ang mga mamamatay tao ay nagbabayad ng buhay. Ang pagpapatawad sa'yo ay trabaho ng Diyos. New Moon, mag-isip kang mabuti. Ako mismo ang pumatay kay Shen Xinyi para sa'yo. Totoong-totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi si Shen Xinyi. Dalhin mo rito. Impossible. Tinaga siya sa puso. Paano siya makakaligtas? Paano siya hindi? Hindi ito possible. Huwag mo akong patayin. Pakiusap. Ayokong maging third wheel. Kaya, maglaro tayo ng isang laro, sang-ayon ka. Isa lang sa inyo ang mabubuhay. Ang makakaligtas. Ang makakakuha ng tseke na ito. Hahaha, aray, ay nakakainis kang bata ka. Anong lakas ng loob mong hamunin ako? Puntahan mo ang impyerno. Ay, nakakainis kang bata ka. Nasa kanan ang puso ni Shen Xinyi. Lernen aray. Ibabalik ko sa'yo itong nakalalasong karayom. Lalabanan kita. Huwag kang mag-alala, ate. Hindi ko hahayaang makatakas ang sinuman sa inyo. Sheng Wainen. Kahit multo ako, hindi ko papayagan. Pumunta ka sa impyerno. Muhi. Siya si Sumuhe. Nag-aalala ako sa'yo.
Ano ang dapat ikabahala? Bumili si Shen Xingyi ng 2 lason para mag-high ganti. Bakit hindi mo sinagot ang tawag ko? 2. Kaya hindi ka pala si Suxinyo. Sumyu, bakit? Bakit palagi mong hinahadlangan ang daan ko? Dahil sinaktan mo ang kapatid ko. Gusto kong mamatay ang buong pamilya Sheng. Ang buong pamilya Sheng, ito ba ang lahat ng plano mo? Nawala ng tatay ko ng 1-0 bilyon. Hindi ko makakalap ang ganoong kalaking pera. Hindi sila mananatiling tahimik. E di hingin mo sa mga magulang mo. May 1-0 bilyon ang mga magulang ko. Ayaw ko sa anak ko. Nagbayad na kami. Hindi. Ang mga magulang ko. Haha. Sumyu, nakakalason kang babae. Ako ang nakakalason. Sakim at mapagkunwari. Makasarili at malupit. Sinaktan si Sanxinyu. Pinatay mo ang sarili mong mga magulang. Mohi, hayaan mo akong bahala dito. Huwag mong dudumihan ang mga kamay mo. Masyadong mabait ang 3 beses para sa kanya. Gusto kong magdusa siya ng higit sa 3 beses. Ano ang gusto mo? Ipapakulong kita. Ilalantad ko ang pagpatay sa mga magulang mo. Hayaan mong husgahan ka ng buong mundo. Sa moral. Araw-araw bago ang 3 parusa. Mabubuhay ka sa ika-negatibo 18 antas ng impyerno. E di ikaw rin, pumunta ka sa impyerno. Ay. Ay, Ha ha ha. Ako ang nanalo. Ako na naman ang nanalo. Ha ha ha. Bitawan mo ako. Bitaw. ha 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 ha. Hindi niya inaasahan na bumili siya ng 2 lason. Isa para sa kanyang sarili. Karapat-dapat sa kanila yon. Mew, huwag kang mag-alala. Hindi ko nahahayaang may manakit sa'yo muli. Ate, dinala ko si Dodo para dalawin ka. Magpahinga ka ng maayos, tinupad ko ang pangako ko sa'yo. Nanay, sobrang miss na miss ka ni Dodo. Huwag kang mag-alala sa akin doon sa langit. Mabait naman sa akin si tita. Mag-aaral ako ng mabuti. Magiging matapang at mabait ako. Ate, pasensya na. Kasalanan ko itong lahat kung hindi dahil sa akin. Hindi sana ito nangyari sa'yo. Tita, huwag kang umiyak. Ayaw ni nanay na makita tayong malungkot. Hindi ako malungkot. May lang na pumasok sa mata ko. Umuwi na tayo. Bilisan mo, tita. Naghihintay si Tito G para magparehistro ng kasal. Hindi pa nga kasal, ang bilis mo naman. Bigla ko na lang ayaw siyang makita. Kawawa naman si Tito G. Na di pakita na naman. Mohi, 8 beses mo na akong di pinapansin. Huwag kang ang ganyan. May bata dito. Dodo. Tita, sasama na ako kay tita mo. Tara na. Duo-duo. Oh, Dodo. Bakit ayaw mong pakasalan ako? Natatakot ka bang masama ako kay Duo-Duo? Hindi. Itinuturing mo siyang parang sarili mong anak. Eh kung iniisip mo na, nasaktan mo si Shinyu at hindi ka karapat-dapat sa kaligayahan. Mo, hindi mo kasalanan yon. Gusto ni Shinyu na maging masaya ka at si Duo-Duo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ate, dapat maging masaya ka. Saan tayo pupunta? Magparehistro ng kasal, tang ina.